Martial law sa Mindanao hanggang nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Marawi City. Clearing operation sa mga gusaling inokupahan ng teroristang Maute sa Marawi, puspusang isinasagawa ng tropa ng pamahalaan. Tulong sa mga biktima ng lindol sa Leyte, patuloy na bumubuhos mula sa iba't ibang sektor. Presyo ng produktong petrolyo, nakaambang tumaas sa linggong ito, sanhi ng pabago-bagong galaw ng kalakalan sa pandaigdigang merkado. At sa ibayong dagat, tropa ng Iraq, nabawi ang pinakamatatag na base ng ISIS sa siyudad ng Mosul. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan po niyo kami sa paghahatid ng mga balita at impormasyon. Ako po ang inyong lingkod, Joseph Parapina, kasama si Dayan Kerer at ito ang BTV News. Una po sa ating mga balita, binigyang din ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapatuloy at pag-iibayuhin pa ang pagpapairal ng martial law sa Mindanao hanggang nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Marawi City. Ipinahayag po ito ng Pangulo kaugnay ng nalalapit na pagsapit naman ng 60 araw na bisa ng Martial Law Declaration sa Hulyo 22. Bago na sa kanyang SONA sa Hulyo 24. Niliwanag po ng Pangulong Duterte na ang tanging basihan ng kanyang desisyon ay ang mga opisyal ng Hukbong Sandatahan at ng Philippine National Police. Alamin natin ang ulat na ito mula kay Juliet Carangyan. Nagpahayag si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya babawiin ang deklarasyon ng martial law bago ang kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA sa July 24. Sa kanyang pagbisita sa mga sundalo sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Iligan City, sinabi ng Pangulo na magdedepende siya sa rekomendasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kung palalawigin o babawiin ang batas militar sa Mindanao. I do not have an independent study of how things are on the ground. It's not my job, and I cannot do it physically even. So I have just to rely on the word of the armed forces and the police because they are the one keeping this republic healthy and alive. Pag sinabi nila wala ng delikado and everything is okay, then that is the time that they will lift martial law. Ayon sa Pangulo, kinonsulta niya ang mga militar na nasa Marawi at sinabing nananatili pa rin kritikal ang lugar. No, and hindi ako ang nagano. It's the armed forces and the police. I consulted them and said it was critical. Nagpahayag naman ang AFP na magbibigay sila ng rekomendasyon sa Pangulo sa susunod na linggo. Matatapos ang 60-day period ng martial law sa Hulyo 22, 2 araw bago ang SONA ng Pangulo. Una rito ay kinatigan ng Korte Suprema ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao sa kasagsagan ng bakbakan sa pagitan ng teroristang grupong Maute at tropa ng militar. Para sa Bayan, Juliet Carangyan. Para sa mga residente ng Marawi City, mas ramdam nilang ligtas sila nang ipatupad ang batas militar. Ang kaligtasan ito ang naisibigay ng mga otoridad sa kanila hanggat may natitira pang miyembro ng terorista sa lugar. May report si Kenneth Pasyente. Aminado si Joint Task Group Ranao Commander Brigadier General Ramiro Manuel Rey na malaking tulong ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao sa paglansag sa mga teroristang grupo. At least yung mga hinahabol ng mga suspects, so at least madali nilang ma-arrest. At yung mga trabaho ng pulis ngayon mas madali na rin. But what about when it comes to rehabilitations or early recovery of Marawi? Paano nakatulong yung pagdedeklara ng martial law? The declaration of martial law is pagdating doon sa rehabilitation and recovery, the coordination between the military and the LGUs napabilis. Ayon naman kay Zia Adjong, spokesman ng Provincial Crisis Management Committee ng Lanao del Sur, patunay lamang na ang pag-aproba ng Supreme Court sa martial law ay gumagana ang konstitusyon sa bansa. As far as the local government is concerned, nakita natin
yung benefit nung ganong klaseng intensified military operation coupled with the preventive measures, military preventive measures that were in place in order to contain the fighting and not to spill it over to other nearby towns or some other parts in Mindanao. Maging ang mga residente sang-ayon sa martial law dahil ayon sa kanila, mas tahimik at mas ligtas sila ngayon kumpara noon. Mas okay nga para sa akin parang mas safe. Mas safe kasi konti lang yung tao na usually pag late. Doon kasi lumalabas yung mga di ba? Yung mga may ginagawang mga illegal, mga ganun. Ayun, wala nang maglakwat sa gabi. Yung mga bata na mga teenager, ayun, na limit na sa maagang umuwi galing sa trabaho. Buo ang tiwala ng militar at ng mga sibilyan na sa tulong ng batas militar, mas mapapabilis ang pagpapanumbalik ng kapayapaan at muling pagbangon ng Marawi City. Para sa Bayan, Kenneth Pasyente. Kaugnay niyan, isinusulong naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez na palawigin hanggang sa 5 taon ang pagpapairal ng martial law sa Mindanao. Paliwanag po ni Alvarez, layo nito na bigyan si Pangulong Rodrigo Duterte ng sapat na panahon para masawata ang problema ng terorismo at ng rebelyon sa Mindanao. Iginigit po ng mambabatas na maikli ang ilang buwan para solusyonan ang problema ngayon sa Mindanao. Sa oras niya na makumbinsi ang mga kapwa niya mambabatas, itutulak niyang paabuti ng hanggang 2022 o hanggang sa matapos ang termino ng Pangulo ng Pilipinas at ang pagpapairal ng batas militar sa Mindanao. Nagsagawa po naman ng assessment ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa ginawang pagbisita ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa Marawi City. Sa Tactical Operations Briefing, pinag-usapan ang pagpapaigting ng operasyon pa ng puwersa ng gobyerno, gayon din ang mga taktika na gagawin para tuluyan ng malansag ang grupong Maute. Kasama po sa briefing si dating AFP Chief at ngayon National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., Presidential Assistant for Military Affairs Arthur Tabaquero at ang frontline commanders ng AFP at PNP. Sa pahayag po ng AFP, araw-araw ay mas napapalapit pa ang pagtatapos ng krisis sa Marawi City habang umaatras naman ang mga kalabang terorista. Tiniyak naman po ni Lorenzana na nakapokus ang gobyerno sa reconstruction at rehabilitation sa Marawi City. Naabutan na ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 7 barangay sa Marawi City. Ito'y matapos na mabigyan sila ng permit mula sa militar para makapasok sa lugar. May detalye si Kenneth Pasyente. Isa sa problema ng mga biktima ng kaguluhan sa Marawi City ay ang kanilang pagkain sa araw-araw. Kaya hilig ng mga ito, mabigyan sila ng relief goods. Sinadya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 7 barangay sa Marawi City. Dito nabigyan ng Disaster Assistance Family Access Card ang mga residente. Nang sa gayon ay mabigyan ng mga ito ng ayuda gaya ng pagkain, hygiene kits at sleeping kits mula sa ahensya. So itong registration natin are all for home-based IDPs para matugunan yung pangangailangan nila. Una-una sa pagkain. As we go on, hindi lang pagkain naman yung bibigay natin. Meron pa tayong nakaplano na cash for work programs na para sa mga IDPs, para sa kanilang early recovery hanggang they will go towards rehabilitation. Kahit kapapanganak lang, di alintana ni Samaya ang haba ng pila, makakuha lang ng green card. Tsaka kailangan po namin dito ng goods kasi walang kami mabilhan ng pagkain. Malaking tulong naman ito kay Noraida lalo na at 5 ang kanyang anak. Maraming salamat sa DSWD kasi dumating sila dito. May natatanggap kaming tulong galing sa kanila. Maraming salamat talaga. Kasi kung walang DSWD, wala na talaga kaming pagkain dito. Tiniyak din ng DSWD na hindi hihinto ang ahensya sa pagtulong sa mga bakwit kung sakali mang tumagal pa ang giyera sa lungsod. Tuloy-tuloy yung ating replenishment. Kung meron pang conflict, may nangyayari pang giyera dyan, nagpapatuloy yung ating pagdadala ng mga food and non-food items sa mga IDPs natin. Mula Marawi City, para sa Bayan,
Kenneth Pasyente. Isa pang sibilyan na nakatakas at ngayon ay nasa pangangalaga na po ng militar. Nakita ng mga sundalo si June Abapo, 45 anyos, na lumalangoy sa Agos River kaninang umaga sa Barangay Bubong, Marawi City. Kwento ni Abapo, nang magkaroon sila ng pagkakataong tumakas mula sa sentro ng bakbakan, ay nagtago siya at dalawa pa niyang kasama sa ilalim ng tubig para hindi makita ng mga terorista. Ginamit din ang mga water lily para lumutang at makasurvive sa loob ng 5 araw. Pero dahil pinaputukan sila ng mga terorista, ay nagkahiwa-hiwalay sila ng kanyang mga kasama. Todo pasalamat naman si June dahil nailigtas siya ng mga sundalo. Water lily, paluwas sa water lily, aradyo maluwas. Nagpasalamat ako sa mga military nga nag-rescue na ako karon. Wadyo ko mahimo, wala sila. Ingon man ang Ginoo, nagpasalamat ko sa Ginoo. Humigit kumulang 80 miyembro pa ng Maute Group ang nasawi o nasa Marawi City matapos mapatay ang mahigit 300 terorista. Kaugnay po nito, mas pinaigting pa ng militar ang clearing operations upang tuluyang mabawi na ng gobyerno ang mga okupadong lugar ng mga nakikita pa at natitira miyembro ng Maute. May report si Kenneth Pasyente. Humigit kumulang 80 miyembro pa ng teroristang grupo ng Maute ang tinutugis ng militar. Sa pahayag ni Joint Task Force Marawi spokesperson Lieutenant Colonel Joar Herrera, nananatili ang mga natitirang Maute members sa mga high-rise building sa syudad. Kaugnay nito, mas pinalakas pa ng tropa ng militar ang combat clearing operations. Ayon sa tropa ng militar, nakontrol na nila ang ilan sa mga lugar na pinagkukutaan ng mga terorista. We have controlled strategic advantage at Dansalan College, and we have established defensive positions for further offensive in terms of our actions against the local terrorist group. Maliban dito, mas pinalalakas pa ng tropa ang depensa sa mga lugar kung saan maaaring makalusot ang mga terorista. Sa pinakahuling datos ng AFP, mahigit 300 na ang napapatay ng mga terorista, habang mahigit 80 naman sa tropa ng militar. Halos 2,000 na ang mga na-rescue mga sibilyan, pero pagtataya ng militar, nasa mahigit 300 pa ang sibilyang naiipit sa gitna ng gyera. The mission is not yet done, but we can assure our citizens that we are very much focused and determined to carry on the fight till peace and order in Mindanao, especially in Marawi, is fully restored and liberation of Marawi is achieved at the soonest time possible. Hiniling naman ng militar ang pangunawa ng mga tao sa pagsasagawa ng airstrike. The seamless integration of capabilities is very important on defeating the enemy. This is the combination of our capabilities in order to defeat the enemy. The remaining local terrorist group is more or less around 80, and they have still occupied vantage positions as we move forward to the center of gravity. Ang explanation po dito ay yung kalaban po, yung local terrorist group are still occupying high-rise buildings. And we intend also to protect our soldiers who are relentlessly moving towards the center of gravity. Kaya po tayo gumagamit nito dahil gusto talaga nating i-pin down in support to our infantry on the ground. Umapela naman ang lokal na pamahalaan sa mga nagsasabi na mismong mga Maranao ang punot dulo ng kaguluhan. Well, I'll put it in one word, in one sentence. We are the victims here. Ang nabiktima po ang mga Maranao, ang nagsuffer ang mga Maranao. So to say na pinabayaan namin, it's like saying na kumuha kami ng pamukpok sa aming ulo, martilyo na pipukpok namin sa ilo. It's quite preposterous again to claim that the Maranao people did not do anything. No? Samantala, nakalikom na ng mahigit 3 milyong piso ang Armed Forces of the Philippines mula sa mga nagmagandang loob para sa ayuda ng mga nasawi at nasaktang mga tropa at mahigit 700,000 naman para sa mga pakwit.
Para sa Bayan, Kenneth Pasyente, Marawi City. Naglaan na po ang Pag-ibig Fund ng 3 bilyong piso para sa rehabilitation at reconstruction loans ng mga miyembro nito na apektado po ng krisis sa Marawi City. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Ahmad Rizaldi Moti, nakalaan ng 3 bilyong pisong pondo para sa halos 9,000 at 500 nilang miyembro sa Marawi na nais mag-avail ng naturang loan. Sinabi ni Moti na may 2 packages na maaring pagpilian ang mga apektado nilang miyembro. Ito aniya yung Express Home Rehabilitation and Recovery Loan na nasa 150,000 piso o kaya ang Regular Home Rehabilitation and Recovery Loan na nasa 450,000 piso naman ang maaring utangin. Kasabay po nito ay nanunsyo na rin ng Pag-ibig ang 6 na buwang moratorium para sa lahat ng uri ng koleksyon sa anumang uri ng loan payments ng mga miyembro nilang apektado din ng kaguluhan sa Marawi. Sinabi ni Moti na sakop ng payment moratorium ang buwan ng Hunyo. Isang fundraising campaign po naman ang isinagawa ng grupong Philippine Artisan Trade. Ito upang makalikom ng pondo para sa mga bakwit na naapektuhan po ng krisis sa Marawi City. Ang karagdagan detalye mula sa report ni Patrick De Jesus. Patrick? Joseph, naglunsad ang Philippine Artisan Trade ng a call for peace para sa mga bakwit na apektado ng gulo ngayon sa Marawi at mga sundalong patuloy pa rin nakikipagbakbakan. Layon nito na makalikom ng pondo upang makabili at makapagpadala ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Magmumula ang pera mula sa mga mabibentang paintings at iba pang obra maestra na tampok gaya ng indigenous arts na soil paintings, banig, at mga musical instruments gawa ng Talaindig tribe mula sa Bukidnon. Nandito rin ang sikat na artistang si Sherry Hill na nasa likod ng event na ito at sinabi niyang malapit ang kanyang puso sa mga tiga Mindanao kung kaya't naisipan niyang gawin ito para gawa na rin ang hirap na nararanasan ng mga taga Marawi. Anong card niya sa ano? Hiniling din niya na sana'y matapos na ang gulo hindi lang sa Marawi kundi sa Mindanao dahil isa ito sa magagandang lugar na dapat ay pinupuntahan. Samantala, ayon kay Brian Benitez Maclelland, na isa rin sa mga organizer, ang event na ito ay magandang pagkakataon para may pamalas ang pambihirang sining ng mga indigenous tribes. Ang A Call for Peace ay gaganapin ng Philippine Artisan Trade sa buong buwan ng Hunyo para sa mga taga Marawi. Maaari silang puntahan sa 830 Arnaiz Avenue dito sa Makati upang makita ang iba't ibang magagandang sining. Para sa Bayan, Patrick De Jesus. Maraming salamat, Patrick De Jesus, sa report na yan. Ininspeksyon ng mga tauhan ng PHIVOLCS ang barangay Tunggonan sa Ormoc City kung saan makikita ang active fault na gumalaw na nagresulta ng 6.5 magnitude na lindol. Ang isa sa mga nasawi, nakatirang malapit sa fault line. Natunto ng ating PTV News team ang barangay Tunggonan. Kumuha tayo ng update mula kay Jervis Manahan. Jervis. Yes, then napasok na nga natin yung mga malalayong barangay na hindi natin nabisita in the past 2 days at kitang-kita naman natin na kahit mahirap ay pilit pa din na bumabangon ang syudad. Narito ang report. Libo-libong pamilya ang nawala ng bahay matapos ang lindol sa Leyte. Pero mas masakit ang dinanas ni Aling Nemesya dahil siya nawala ng anak. Pinaglalamayan na ngayon sa barangay Tunggonan si Risa Rosales na nasawi matapos mabagsakan ng gumuhong pader sa bahay ng kanyang biyanan. Yakap-yakap ni Risa noon ang kanyang 5 buwan na sanggol na pinalad na mabuhay matapos i-shield ng katawan ni Risa mula sa debris. Binasag na lang daw nila yung yung hollow block ba na kasi buo eh. Binasag na lang nila para makuha tong bata. Halo masakit, masaya. Ganun masakit, masaya. Pero wala tayong magagawa kasi Panginoon na yan Ang bahay kung saan pinaglalamayan si Risa, ilang di pa lamang mula sa fault na gumalaw na naging sanhi ng lindol. Sa gitna ng barangay Tunggonan, makikita ang basketball court na ito na hindi na magagamit dahil sa matinding pinsala. Ang barangay ay malapit din sa bundok kung saan nagka-landslide. Gumuho ang lupa dito sa gilid ng bundok sa Tunggonan or Leyte. Nabuwal din ang mga puno at mga halaman. Sa ngayon, delikado daw na daanan pa ito, lalo na kapag nagkaroon ng mga aftershocks. Sa Ormoc District Hospital naman, naka-confine si Joel Kilitar.
Nabali ang binti matapos sumemplang ang motorsiklo nang yumanig ang lindol. Ang ibang pasyente naman nagtamo ng head trauma matapos ding tamaan ng mga gamit. Pinakanapinsala ang mga barangay na nasa kabundukan, kaya naman nagfo-focus daw ang lokal na pamahalaan sa paglilipat sa kanila. We allocated a budget already para maghanap kung saan sila pwede relocate. Bibili ng property yung syudad, doon ililipat yung mga na-dislocate. Actually, marami dyan, sinabihan niyan dati na huwag kayong tumira dyan, pero nagpipilit pa rin. Nilibot ng pamunuan ng lungsod ang mga kabahayang nawasak, kasama si dating Senador Bongbong Marcos na bumisita para tingnan ang sitwasyon. Hindi ko makakalimutan yung Ormoc nagpadala ng tulong sa Tacloban at sa Leyte kahit na sila'y tinamaan. Kaya sabi ko talagang dyan mo makikita ang bayanihang, yung spirit ng bayanihan ay buhay na buhay pa sa Pilipino. As leaders in the 4th District, Richard and I are very thankful for all their kindness, and in tragedies like this, like Senator Bongbong has said, every effort counts. Taong 2013 nang padapain ng bagyong Yolanda ang Leyte. Halos 4 na taon ang lumipas, lindol naman ang kanilang naging kalaban. Pero anumang dagok ng kalikasan, ang mga waray, mulit-muli daw babangon sa tulong ng bayanihan. Nakapagtiis kami ng ilang buwan nung nagkaroon ng Yolanda. Ito, ilang araw lang to, matitiis namin to. Dayan, kanina lamang ay nakapanayam natin dito si Yusek Solidum ng FIVOX na nandito ngayon sa Leyte at sinabi nga niya na inaasahan pa rin ang mga aftershocks in the next few days at normal daw ito. Kaya naman dapat lamang na wag nang gamitin pa yung mga gusali at bahay na nagkaroon ng damages. Ipinaliwanag din niya na ang sanhi ng earthquake na ito ay yung paggalaw ng latest segment ng Philippine Fault at masyado na daw itong malayo sa West Valley Fault. Kaya naman wala daw itong koneksyon sa tinatawag natin na The Big One. Pero hindi naman daw imposible na gumalaw ang West Valley Fault independently. Kaya naman dapat na rin daw tayo na laging maging handa. Yan muna ang latest mula dito sa Ormoc City. Balik muna sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Jervis Manahan. Samantala, isinasailalim na sa testing ng National Grid Corporation of the Philippines ang Ormoc Substation. Ito po ay bago muling padaluyin ang kuryente sa naturang substation ilang araw matapos pagtama ng malakas na lindol sa Leyte na nagdulot naman ng malawakang blackout sa probinsya at mga kalapit na lalawigan. Ayon po kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, na isaayos na ang Tabango-Ormoc Bypass Line habang nagsimula na ring mag-supply ng kuryente ang Bohol Electric Cooperative sa ilang lugar sa Antiquera, Panglao, Luway at Maribohok at Tubigon sa Bohol sa pamamagitan naman ng Hanopol Hydroelectric Power Plant at Sevilla Mini Hydro. Muli naman po tiniyak ng NGCP na patuloy ang ginagawa nilang monitoring sa sitwasyon at agad na magbibigay ng detalye ukol naman sa mga bagong impormasyon na kanilang makakalap. Naramdaman ang magnitude 4 na lindol sa probinsya ng Davao Oriental kanina pong umaga. Sa tala ng FIVOX, nangyari ang lindol kaninang alas 10:03 ng umaga, 55 kilometro silangan ng Governor Generoso, Davao Oriental. Tectonic ang origin nito na may lalim na 60 kilometro. Samantala, hating gabi naman ang yanigi ng 3.7 magnitude na lindol ang bahagi ng Davao Occidental. Natukoy ang sentro nito sa layong 131 kilometro timog silangan ng Jose Abad Santos. Tectonic rin ang pinagmula ng lindol at may lalim na 21 kilometro. Kapwa naman walang napaulat na napinsala sa naturang mga paglindol. Dating PIDEA Chief Retired General Dionisio Santiago, itinalag na po bilang pinuno ng Dangerous Drugs Board at Archbishop ng Davao City. Nahalal po naman bilang bagong CBCP President. Ang detalye ng mga balitang ito sa pagbabalik ng PTV News. Muli magandang gabi Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. Tiniyak po ng Malacanang na mananatili ang kasemplihan na magdaraos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hulyo 24. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, batay po sa kahilingan ng Pangulo na gawing simple ang naturang okasyon gaya noong nakalipas na taon. Hindi anya gaya ng mga nagdaang administrasyon na mala fashion show ang SONA, barong at Filipiniana ang inaasahan lamang na isusuot ng mga dadalong mambabatas, opisyal ng pamahalaan at mga bisita.
Samantala, pinahiwatig naman po ni Andanar na kabilang sa mga lalamanin ng ulat sa bayan ng Pangulo ay ang resulta ng kampanya ng gobyerno laban sa korupsyon, kriminalidad at ilegal na droga. Ilang kaso na po ang naihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa mga tiwaling opisyal at empleyado ng gobyerno. Kabilang po dito ang pagbawi sa 29 na milyong halaga ng di maipaliwanag na yaman ng pamilya ni dating PNP Director General Alan Purisima na nasasakdal sa kasong perjury. Kamakailan din ay pinatawa ng isang buwang suspensyon si Matag-Ob Leyte Mayor Agustin Pedrano Sr. dahil sa kanyang hindi makatawirang paggamit ng government vehicle. Hindi rin pinalusot ng Ombudsman ang 2 empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nahuling humihingi ng lagay. Bukod dito, mahigit 30 iba pa ang kapwa nahaharap sa sari-saring kaso o di kaya natanggal na sa serbisyo. Inaasahang sa pagsisikap ng Ombudsman ay madaragdagan ang bilang ng mga opisyal na mahuhuling lumalabag sa batas. Itinalaga na ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating PDEA Chief at Retired General Dionisio Santiago bilang bagong pinuno po ito ng Dangerous Drugs Board. Ayon sa Malacanang, Miyerkules nang ma-appoint sa posisyon ito si Santiago at papalitan ni Santiago si dating Dangerous Drugs Board Chairman Benjamin Reyes na kung saan po na may sinibak ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Mayo dahil naman sa pagbibigay ng mga numerong taliwas sa estatistika ng pamahalaan ukol sa bilang na mga gumagamit ng ilegal na droga. Maliban sa pagiging dating direktor ng PDEA mula taong 2006 po hanggang 2010, nagsilbi din si Santiago bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at direktor din ng Bureau of Corrections mula po naman 2003 hanggang 2004. Buo ang kumpiyansa ng palasyo sa kakayahan ni retired General Dionisio Santiago bilang bagong chairman ng Dangerous Drugs Board. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, noon pa man ay advokasya na ni Santiago ang paglaban sa iligal na droga. Patunay nga aniya nito ay ang pagiging dating pinuno ni Santiago sa Philippine Drug Enforcement Agency, habang paglaban din sa iligal na droga ang nais nitong bigyan pansin sa pagtakbo nitong senador noong nakalipas na eleksyon. Sinabi pa ni Abella na tiwala din ng Malacanang na malaki ang maitutulong ng pagbabalik sa gobyerno ni Santiago upang makamit ang inaasam ni Pangulong Rodrigo Duterte na maging drug-free ang Pilipinas. Samantala, arestado naman ang 3 suspect sa isinagawang buy-bust operation ng operatibo ng PDEA sa Bacoor City. Nakumpiska po sa kanila ang 2 sachet ng shabu, marked money, mga bala at baril. Isa sa ilalim ang mga ito sa drug test examination. Nakumpiska naman ng Northern Police District ang 11 milyong pisong halaga ng shabu sa isang condominium unit sa Quezon City kahapon. Arestado naman ang 3 suspect na ngayon ay nakakulong sa NPD headquarters sa Caloocan City. Nakuha sa kanila ang 5 transparent bag na naglalaman ng humigit kumulang 4.6 na kilo ng shabu. May bago na pong presidente ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ito ay sa katauhan ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Papalitan po ni Valles si outgoing CBCP President at Lingayen Nagupan Archbishop Socrates Villegas. Samantala, naitala naman po bilang CBCP Vice President si Caloocan Bishop Pablo David. Ang mga leader po ng CBCP ay may 2 taong termino at matapos nito ay maaari naman silang tumakbo muli para sa re-election. Formal namang upo si Archbishop Valles bilang Pangulo ng CBCP sa Enero ng 2018. Nagpaabot ng pagbateng Malacanang sa pagkakahirang kay Davao Archbishop Romulo Valles bilang bagong Pangulo ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, magandang senyales para sa kapayapaan sa Pilipinas ang pagkakaluklok ni Valles. Ito ay dahil sa pamilyar aniya ang arsobispo sa sitwasyon ng Davao at ng Mindanao na magandang pagkakataon upang maisulong ang interfaith dialogue at intercultural understanding bilang bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan na maitayong muli ang Marawi at gawing lupa ng katuparan ng Mindanao. Si Archbishop Valles ay nagsilbi bilang pari sa Mindanao ng 4 na dekada. Kasama po naman ang Pilipinas sa may 122 bansang kasapi ng United Nations na bumoto para sa kasunduang nagbabawal sa nuclear weapons. Ayon po sa Department of Foreign Affairs,
naging bahagi na ang Pilipinas para sa mahalagang hakbang na ito tungo naman sa ganap na pagkawala ng nuclear weapons. At sinabi pa ni Philippine Permanent Representative to United Nations Ambassador Teddy Locsin Jr. na pumabor po ang Pilipinas sa kasunduan dahil sa ito ang tama at nararapat gawin. Batay sa kasunduan, ipagbabawal ang anumang nuclear weapon-related activities kaya po ng paglikha, testing, production, pagbili, pag-iingat o pagtatago ng nuclear weapons o iba pang mga nuclear explosive devices. Maliban po dyan, ipagbabawal din ang paggamit o ang pagbabanta ng paggamit ng ganitong armas. Sharing responsibility, taking action in unity. Ito po ang tema ng 22nd Police Community Relationship Month na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at NGOs sa pakikiisa sa layunin ng PNP na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Iba't ibang programa po ang ginanap sa nasabing pagdiriwang. Isa na rito ang pagpirma ng mga opisyal sa Pledge of Support sa kampanya ng PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plans na Double Barrel Reloaded para sa mas progresibo at mas mapayapang pagpuksa sa iligal na droga. Labis naman po ang kagalakan ng panauhing pandangal na si DILG Acting Secretary Catalino Uy dahil po sa mga taong nagsidalo bilang suporta sa iba't ibang kampanya gaya ng anti-illegal drugs, anti-criminality, anti-corruption at disaster preparedness. Naroon din si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na siyang nanguna sa oath-taking ceremony ng mga opisyales ng komunidad. Hindi naman nakaiwas si Bato sa mga tanong tungkol sa massacre na naganap sa Bulacan. Aniya sa pagdalo niya sa burol ng mga biktima ng massacre, nakuha pa raw magpakuha sa kanya ng litrato ng isa sa mga suspect na kinabukasan ay napabalitang patay na po ito. Kaugnay nito, puspusan ang isinasagawang investigasyon ng Bulacan Police upang matukoy kung sino ang nasa likod ng malagim na krimen. Malapit naman po nang mabigyan ang mga Pinoy ng visa-free entry sa Taiwan. Ayon kay Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines Representative Dr. Gary Zong, Juan Lin, layon po nitong mabuksan ng tuluyan ang pintuan ng Taiwan sa lahat ng mga Pilipino sa harap naman ng matagal ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Sinabi pa ng opisyal na sa pamamagitan po nito ay mapapalakas din ang ugnayan ng Pilipinas sa Taiwan at maging ang turismo ng dalawang bansa. Inaasahan naman po sa Setyembre ay makukumpleto at matatapos na ng pamahalaan ng Taiwan ang lahat ng mga kinakailangan upang mabigyan ng visa-free entry ang lahat ng mga Pilipino. Ang magsilbi sa gobyerno, ito ang panawagan ni Finance Secretary Carlos Dominguez III sa mga kabataang Pilipino na nais maging instrumento ng makabuluhang pagbabago sa bansa. Sinabi ito ni Dominguez sa awarding ceremonies ng Enactus Philippines National Finals, isang kompetisyong kumikilala sa kakayahan ng mga estudyanteng Pilipino sa negosyo at community service. Ayon kay Dominguez, kinakailangan ng bagong ekonomiya ang makabagong henerasyon ng mga Pilipino na makatutulong sa gobyerno na makisabay sa pabago-bagong lipunan. Binigyang diin niya na hindi maaring manatiling makaluma ang serbisyong publiko, bagkus ay dapat laging manguna sa innovation at pagbabago. Kaugnay nito, hinikayat ni Dominguez sa mga kabataan na sumali sa internship program ng kanyang kagawaran, kung saan matututo silang hubugin ang kanilang mga abilidad sa pamahalaan at pananaliksik. Patay ang 3 miyembro ng Abu Sayyaf at isang sundalo sa nangyaring sagupaan sa Sulu. Ayon kay Joint Task Force Sulu Commander Brigadier General Cirilto Sobehana, maliban sa mga nasawi ay mga sundalo pa, ilang sundalo pa po ang napaulat na nasugatan sa insidente. Agad namang dinala sa Camp Teofilo Busbos sa mga sugatang sundalo para lapatan ng lunas. Isang oras tumagal ang bakbakan sa pagitan ng tropa ng 21st Infantry Battalion ng Philippine Army at grupo ng Abu Sayyaf sa pangunguna ng isang almaharyada sa bayan ng Patikul. Sinabi ni Sobehana na tinutugis na ng militar ang mga tumakas na miyembro ng Abu Sayyaf. Sa ibang balita, umani naman ng samut-saring batikos ang panukalang Muslim ID system. Ayon po kay Provincial Crisis Management Committee spokesman at ARMM Assemblyman Sia Alonto Adyong, magdudulot lamang ng Islamophobia o pagkatakot sa mga Muslim ang idudulot ng mandatory ID system para po sa mga Muslim communities. Bilang sibilisado, anya bansa, dapat natutulan ang mga hakbang na ganito na lilikha lamang ng diskriminasyon. Ganito rin ang sentimiento ni Senador Bam Aquino na kung saan minangambang magamit lamang para sa diskriminasyon ang naturang sistema.
Hindi rin naniniwala ang senador na ang Muslim ID system ang susi para naman po mas maging ligtas ang ating mga komunidad. Binigyan din pa ni Aquino na ang ID system ay dapat na ginagamit para protektahan at bigyan ng mga benepisyo ang mga Pilipino at hindi para mangapi ng anumang sektor. Matatandang umusbong ang panukalang Muslim ID system at sa kalagitnaan po ng nangyayari kaguluhan sa Marawi City at kasunod ng mga ulat na ilang miyembro na ng Maute Terrorist Group ang tumakas at humahalo sa mga sibilyan. At para naman po sa lagay ng ating panahon, nasa linya po ng telepono si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Magandang gabi sa iyo, Kameno. Ano po ang forecast? Panahon, nasa linya po ng telepono si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Magandang gabi sa iyo, Kameno. Ano po ang forecast ng Pag-asa sa lagay po naman ng panahon sa loob ng 24 oras? Meno? Magandang gabi rin po at magandang gabi rin sa ating mga taga-subaybay. Para naman po sa magiging lagay ng ating panahon, patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito po sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Kabisayaan, ganoon rin po sa Zamboanga Peninsula, Hilagang Mindanao at Caraga. Ito po'y bunga pa rin ng ating Intertropical Convergence Zone o ITCC na patuloy pa rin nakakaapekto dito sa Palawan, Kabisayaan at Mindanao. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, patuloy pa rin makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Para naman po sa ating mga mangingisda, gumagamit naman ng malilit na sasakyang pandagat, wala tayong nakataas na gale warning. Ang magiging kalagayan ng ating karagatan ay banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon, kaya't ligtas pa rin sila makakapalaot saan mga waybayang dagat ng ating bansa. Samantala ang ating araw, inaasang lubog kanina po sa ganap na alas 6:30 ng gabi at muli po itong sisikat bukas sa ganap na alas 5:33 ng umaga. Para po sa ating eksaktong oras, ganap na pong 42 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Mula dito sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST, Meno Mendoza nagulat. Maraming salamat, Meno Mendoza, sa report na yan. At para naman po sa mga nagnanais maging milyonaryo, magsadya na kayo sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong mga lugar. Malay nyo, tandaan po ha, Lotto 649 at Ultra Lotto 658 ang draw mamayang gabi. Mayroon pa kayo hanggang alas 8:30 ng gabi para magpabuenas at tumaya. Mapapanood po ang draw ng Lotto 649 at Ultra Lotto 658 mamayang alas 9 ng gabi. Dito lang po yan sa Telebisyon ng Bayan. Asahan po ngayong papasok na linggo ang big time oil price hike. Ayon sa energy sources, posibleng nasa piso at 10 sentimo hanggang piso at 20 sentimo po ang itataas sa kada litro ng diesel. Inaasahan ding nasa 70 sentimo hanggang 80 sentimo ang aumento sa kada litro ng gasolina, habang 70 sentimo naman na dagdag sa kerosene. Kung sakali, ito na ang magiging ikalawang oil price hike sa buwan ng Hulyo. Kaagapay ang Presidential Communications Operations Office o PCOO at Philippine Information Agency o PIA. Ilulusad po ng Department of Energy o DOE ang I-Power Mo. Isang kampanyang magbibigay po ito ng kaalaman sa mga kumpanya at consumer tungkol naman sa mga pagbabago sa sektor ng enerhiya, kasama ang tamang paggamit nito. Bahagi nito ang Energy Roadmap at policies ni Pangulong Rodrigo Duterte na layong maging globally competitive ang bansa. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapaunlad at paggamit ng wasto sa mga energy resources. Bukod po diyan, lalamanin din po ng I-Power Mo ang paghatid ng mura at maasahang supply ng kuryente. Sambayanan po ang prioridad ng I-Power Mo na masisinsinan po naman at todo-todong ipatutupad ng DOE. Mobile information kiosk para sa pagpapalawak ng pagbibigay impormasyon ukol sa ASEAN. Inilunsad sa Davao del Sur. Ang ulat mula kay Karina Cayon ng PIA Davao.
Inilunsad ng Philippine Information Agency Davao Region ang PIA Mobile Information Kiosk na magdadala ng mga impormasyon hinggil sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations at iba't ibang programa at proyekto ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang PIA Mobile Info Kiosk ay iikot sa mga munisipyo at eskwelahan sa probinsya ng Davao del Sur at Davao Occidental. Formal itong binuksan sa Municipal Hall ng Hagonoy sa Davao del Sur sa pangunguna ni PIA Regional Director Efren Elbanbrena at Hagonoy Mayor Conrado Laza. Ang paglulunsad ay kasabay sa isang linggong selebrasyon ng ika-64 na anibersaryo ng Hagonoy kung saan maraming residente ang makikinabang sa InfoKiosk. Makikita sa InfoKiosk ang mga information materials na makakapagbigay kaalaman at pangunawa sa mga programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mapapanood din ng mga residente ang mga video clips na nagpapaliwanag ukol sa ASEAN. Ito lang ay isang parang organization lang at nagpupunta rito yung mga leaders para mag-usap-usap taon-taon. But hindi natin, of course karamihan ang hindi nalalaman, the purpose why ASEAN was created. And ito is very clear na mayroon mga objective na ito ay dapat natin gagawin para sa ganun ma-commit natin o ma-attain natin yung mga development o yung ating aspiration in life. Bagamat nailunsad sa Hagonoy ang Mobile Info Kiosk, unang dinala ng PIA Davao del Sur Davao Occidental Information Center ang Info Kiosk sa Davao del Sur Coliseum sa Digo City kung saan isinagawa ang isang linggong selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng probinsya nitong nakaraang linggo. Nagtatag na rin ang PIA Davao Region ng mga information kiosk sa Davao International Airport at sa iilang lugar sa probinsya ng Davao del Norte, Compostela Valley at Davao Oriental. Maliban sa PIA Info Kiosk, nagsasagawa rin ang PIA ng mga forum ukol sa ASEAN upang maipaliwanag sa mga komunidad ang mga programa at ang mga pakinabang ng ASEAN para sa ikauunlad ng Pilipinas. Para sa PTV News, Karina Laminarocayan ng PIA Davao. Mga balita naman tayo sa ibayong dagat. Nabawi na ng Iraqi Army mula sa Islamic State ang lungsod ng Mosul na isa sa mga tinuturing namang pinakamalaking kuta ng ISIS. Ito po ay sa pamamagitan ng ilang buwang sunod-sunod na pag-atake ng gobyerno ng Iraq laban sa naturang teroristang grupo. Ayon sa Iraqi Foreign Ministry, titiyakin nilang durog sa mga susunod na oras sa mga natitira pang ISIS sa Mosul. Ito na nila ang simula ng tuluyang pagkakabura ng kasaysayan ng ISIS sa kanilang bansa. Batay sa report, nagsimula na po ang tumakas ang ilan sa mga lider ng ISIS makaraang gamitan ng malalakas na bomba ng pamahalaan ng Iraq. Matatandaan 3 taon ding sinakop at ginawang kampo ng ISIS ang Mosul. 15 kataong nasawi dahil sa tumamang bagyo sa Japan. Samantala gusaling gumuho sa Italy, 8 ang patay. Ang detalye mula kay Juliet Karangyan. Umabot na sa 15 ang bilang ng namatay habang 14 ang nawawala sa malakas na ulan at pagbaha sa Japan na dulot ng bagyong Nanmadol. Sinalanta ng bagyo ang timog kanlurang bahagi ng bansa na naging dahilan ng pagkawasak ng daan-daang kabahayan, daan at palayan. Nasa 1,000 na ang nailikas ng mga otoridad sa isang paaralan na kasalukuyang nagsisilbing evacuation center. Ngunit pinaniniwalaang marami pa ang na-trap sa kanilang mga bahay. Samantala patuloy ang search and rescue at clearing operations ng mga otoridad. 8 residente ang namatay sa pagguho ng isang apartment building sa isang bayan sa Naples, Italy. Mahigit 1 araw nagtagal ang paghahanap ng mga otoridad sa mga biktimang natabunan ng mga tipak ng semento at bato mula sa gumuhong gusaling 5 palapag ang taas. Hindi pa matiyak ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak nito, ngunit maaaring may kinalaman nito sa renovation na isinasagawa sa kalapit na lugar. Sa kasalukuyan, inaalam ng mga kinaukulan ang kasong maaaring ihain laban sa sinumang mapapatunayang may pananagutan sa insidente.
$630 milyong ang pinangakong tulong ng Amerika sa Yemen, Somalia, South Sudan at Nigeria, mga bansang labis na naapektuhan ng krisis. Nakararanas ng malawakang cholera outbreak ang Yemen, habang 12 milyong katao sa Somalia ang nangailangan ng humanitarian dahil sa matinding tagtuyot doon. Dagdag dito ay ang kakulangan ng pagkain sa South Sudan at Nigeria, dulot ng giyera. Ikinatuwa naman ng United Nations World Food Program ang ipinangakong tulong ng Amerika. Naan niya sasagip sa buhay ng maraming tao sa pinakamalaking humanitarian crisis sa mundo sa loob ng 70 taon. Para sa Bayan, Juliet Karangyan.